Amen. Salamat po sa Panginoon sa ating choir, sa kanila pong inawit. So, ang Diyos na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa bawat isang tao, bawat tao. Sa bawat tao. Okay? Tayo po ay dadako na po sa salita po ng Panginoon at samahan niyo po ako sa ating passage sa 1 Peter chapter 3 verses 18 to 22. So, ito po yung ating sinisiris po for the third time ngayon pong araw po na ito. So, 1 Peter chapter 3 verses 18 to 22. Sige, tayo pong lahat ay sandaling tumayo para po sa pagbasa ng salita po ng Panginoon. First Peter chapter 3 verses 18 to 22. For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit, in which he went and proclaimed to the spirits in prison, because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, 8 persons, were brought safely through water. Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers, having been subjected to Him. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po at patuloy po naming dalangin na iyo pong pagpapala sa amin pong mga tenga, sa amin pong mga isipan, sa pagtanggap po namin sa iyo pong salita. At patuloy, Ama, humingi po kami ng tawad sa amin pong mga pagkakasala. At ang inyo po lingkod na gagamitin, O Diyos, ngayon pong umagang ito, gamitin niyo po lamang na tagapaghatid ng iyong pong salita. Itago po ninyo sa likod ng iyong pong kabanalan at patuloy po sa aming buhay ay mas maging joyous na buhay itong aming kinalalagyan, Panginoon. Ang aming pakikibaka, ang aming pong pagtitiis dahil po sa aming pananampalataya. Kayo po ang maitaas namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na, mga kapatid. So, makikita po natin muli dito sa atin pong binasa. So, we need to be very observant dito po sa part na ito. Kasi this portion of 1 Peter is one of the kumbaga difficult. Yan. So, ito yung isa sa mga mahirap pong i-interpret. Kaya malaking bagay po yung tingnan po natin siya contextually. Kailangan tingnan po natin siya based doon po sa background po ng aklat ng 1 Peter. So makikita po natin that ang sinasabi po dito is about persecution, about faith, about hope. So yung pagtitiis ng isang Kristiyano dahil sa kanyang pananampalataya, yung paninindigan niya sa Panginoon. That's why this is a triumphant reality. Our suffering for Christ is a triumphant reality. So, we are not defeated. So, hindi po tayo talunan at hindi po tayo ang bagay na pinakakawawa. Kasi sa mata ng tao, especially nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nawalan ka ng kaibigan, nawalan ka ng pera, nawalan ka ng opportunity to live successfully sa mata ng tao. So, para sa kanila, ikaw na yung pinakakawawa. Unlike nung ikaw ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ang successful natin. So, kumbaga, napaka unlad ng buhay natin. So, yun yung common experiences na pinagdadaanan ng isang Kristiyano. Na kung saan mula sa comfort na buhay or comfortable na buhay or from the comfort zone, so tayo inalis ng Panginoon doon sa comfort zone na yon para maranasan ho natin kung paano mabuhay ang isang lingkod ng Diyos. Kaya yung testimony po kanina ni Brother Tyron about sa ating kamanggagawa, si Pastor Jack, so talagang kita ho natin yung kaibahan ng nasa Panginoon. So, para sa iyo, it doesn't matter kung ikaw ay maging matagumpay sa mundo, so ma-achieve mo yung mga pangarap mo, yung mga profession na gusto mo, yung mga dreams na kumbaga, hinahabol-habol mo, pero
Hindi yun kalooban ng Panginoon. Ano? Kasi ang kalooban ng Panginoon sa iyo, talagang ikaw ay magtitiis para sa Kanya. So, yung opportunity na mabuhay ng, kumbaga, komportable ay mawawala. Kasi nasa ministry, nasa mission. So, doon natin mas makikita yung meaning. Ano? Yung kahulugan at yung kahalagahan ng buhay ng nasa Panginoon. Kaya, kagaya din po dito sa 1 Peter, so itong mga Kristiyano hong ito, talagang kahit sa kanilang paglilingkod ay nandoon yung panganib, nandoon po yung bingit nasa bingit sila ng kamatayan, pero pag-asa pa rin. Ano? Pag-asa pa rin sa kanila ang kanilang katayuan. May pag-asang hatid pa rin sa kanila ang katayuan nila na sila ho ay nasa Panginoon. Kaya here, so the triumph behind our suffering, so the first thing na makikita ho natin is that Christ is victorious. So, doon sa kanyang pagbabata ng ating kasalanan. So, His triumphant sin-bearing work. Ang kanyang pagbabata ay hindi ho paulit-ulit, hindi ho siya kulang sa pangangailangan ng tao para siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan. Kundi siya ho ay pinatawad sa pamamagitan ng Panginoon, ng kanyang paghihirap, ng kanyang pagbububo ng dugo. Di po ba sabi sa Hebreo, Kabanata 9, talata 22, kung walang pagbuhos ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. So wala hong pag-aalis ng kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Ikalawa, ang kanyang matagumpay na pagpapahayag or what we call proclamation. So that is our second point here. Kasi doon po sa verse 18, makikita po natin, balikan po natin yung ating nakaraang talata. So verse 18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive in the Spirit. So, ang katotohanan siya'y namatay, at ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis, siya ho ay kinalugdan ng Ama, at siya ho ay naupo sa kanyang kanan. So, yun pong ating point. Remember, yung pong tinatawag nating spiritual resurrection. Pero hindi po siya resurrection in a way na namatay siya sa espiritu, kundi yung separation. So, yung temporary separation. Yan. Hindi yung temporary resurrection. Temporary separation. Yan. Sa kanyang Ama, nung siya ho ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, His physical death, His spiritual separation, and His spiritual departure. So, in which He went, it says in verse 19, in which He went and proclaimed to the spirits in prison. So, dito po tayo tumigil last Sunday, and nakita ho natin na Panginoong Jesus, nung siya ho ay namatay, siya ho ay umalis. Hindi kagaya ho ng pag-alis natin sa kamatayang pisikal, na kung saan pupunta ho tayo doon sa intermediate state, na kung saan tayo ho ay, kung walang relasyon sa Panginoon, tayo ho ay parurusahan or pahihirapan. There will be torment. So meron pong pagpapahirap, kagaya po ng mayaman in Luke 16. So siya ho ay nasa Hades, that is the intermediate state. Kung siya ay walang relasyon sa Panginoon, siya ay makakaranas ng matinding paghihirap. Pero ang Panginoong Jesus, nung siya ay umalis sa kanyang lupang katawan, ang kanyang espiritong hindi namatay ay pumunta ho doon sa tinatawag po na Hades, pero hindi ho bilang isang condemned sinner, kundi bilang isang victorious herald o isang matagumpay na mensahero ng tagumpay. So ipinoproclaim niya doon sa mga spirits in prison ang kanyang tagumpay. So since He said, it is finished. So sinabi ng Panginoon, tetelestai. At nalagutan ho siya ng hininga. Hindi ibig sabihin tapos na siya o tapos na yung buhay niya as a defeated one dahil sa kanyang crucifixion, kundi it is a victory. Ito ho ay tagumpay. Ito ay sigaw ng tagumpay. Naalala ho natin ba yan sa ating 7 last words doon sa tetelestai, na ito ay sigaw ng tagumpay, hindi ito sigaw ng pagsuko o ng pagkatalo. At nung namatay po siya, ang Panginoon, siya ho ay pumunta sa lugar ng mga patay,
upang iproklama o i-share o ipahayag ang tagumpay niya. Ano ho? Kaya sabi po dito sa verse 19, in which he went and proclaimed to the spirits in prison. Verse 20, because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. But titingnan po natin dito mga kapatid, ito pong spirits in prison, so sino-sino po ba ito? So para mas maging maliwanag po sa atin kung ano pong ibig ipahayag po ni Apostol Pedro sa kanyang sulat, ang bagay na dapat po mabigyan ng kasagutan. So unang tanong, makikita ho natin na si Kristo ba ay pumunta sa impyerno? So did Jesus go to hell between His death and resurrection? So yes, in a way, na itong impyerno ito is hindi po yung eternal death, ano po, or yung eternal Gehenna na tinatawag, na kung saan ay wala pa hong laman at magkakaroon pa lang ho ng laman after po ng Great White Throne Judgment. Di ba? But dito po sa talata, so siya ho ay pumunta doon sa tinatawag po nating Hades. Yan. But not as a condemned sinner, but as a victorious messenger. Ano ho? Ng kanyang kamatayan. At sinasabi po dito, so he did go to Sheol, or Hades, not as a condemned sinner, but he went there to proclaim his victory over sin and death to the spirits in prison. And for the second question po, kasi nag-iwan po tayo ng question last time, ano po? So ang unang tanong, siya ba'y pumunta sa impyerno sa pagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay? Opo. Pero hindi po doon sa lugar na kung saan ay paglalagyan po ng mga patay o ng mga wala sa Panginoon at ng kaaway after po ng Great White Throne Judgment. Kundi ito pong hell na ito is yung Hades. Ano ho? Kumbaga, para siyang impyerno, pero hindi siya yung Gehenna. Hindi ho siya yung after po ng Great White Throne Judgment. So, pumunta siya doon sa tinatawag po na spirits in prison to proclaim his victory. And ang isa pang tanong, who are the spirits in prison mentioned in this text? So, sino-sino po itong mga spirits in prison? Kasi marami pong interpretation po dito based on the text. Ang maaaring sinasabi ho ditong spirit ay itong mga tao na namatay noong baha na hindi nakinig kay Noah nung siya ho ay nag-proclaim na may dadating na baha as a sign of God's judgment kasi sobrang sama na po ng tao. So yun po yung isang teorya. Pero ang mas malapit ho dito is ito ho ay tumutukoy doon po sa mga demons. Okay? So these spirits in prison ay maaari po na ito yung tinatawag po nating fallen angels or demons who were imprisoned for their abandonment of their position by doing sexual sins to the people in the days of Noah. So, kung matatandaan po natin in Genesis chapter 6, prior po doon sa text na sinasabing sukdulan ang kasamaan ng tao. Ano ho? Yung haka ng tao ay pawang masama. So, bago po yon, meron pong event na nangyari na kung saan nag-cohabited po yung sons of God doon sa daughters of men. Okay? And ito yung isang particular na pangyayari na maaaring naging dahilan para ma-imprison ito pong sinasabi hong spirits in prison. So, yun po yung isang particular na event na kumbaga ikino-connect ho doon sa pagkakabihag o pagkakakulong nitong mga spirits na ito or mga demons na ito. Kasi it is an abandonment of their position. Ano po? Kasi meron pong isang teksto dito sa aklat ng Jude. So, gusto ko pong suportahan po ito ng isang talata. In Jude verse 6. Okay, it says in Jude verse 6, and the angels who did not stay within their position of authority but left their proper dwelling, He has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued a natural desire, serve as an example by understanding a punishment of eternal fire.
So ito po yung isang reference doon sa mga angels na sumalungat o sumuway doon sa kanilang position as angels. Kasi sila ho ay nag-engage doon sa sexual immorality. Kung matatandaan po natin, also in Sodom and Gomorrah. So meron din po doong ganong kahalintulad na pangyayari doon po sa Genesis chapter 6. Kaya sabi po rito, so these are the fallen angels or demons who were imprisoned for their abandonment of their position by doing sexual sins to the people in the days of Noah. And secondly, okay, yun pong binanggit na po natin kanina, the second theory is the spirits of men who were perished in the flood of Noah's days. But first, so yung unang teorya po ang mas malapit. Ano po? Kasi ang isa pa hong dahilan, kaya mas malapit po ito doon sa fallen angels or demons, it's because of the original word that is used dito po sa talata. Yung pong spirits na ginamit po dito ay hindi po ginagamit para sa tao. So ito ho'y ginagamit lamang para sa mga anghel. Okay? So yun po yung sinasabi po rito. That's why, okay, in the original text, the word used here is pneumasin, and a New Testament Greek word that never used to refer people except when qualified by a genitive, which is spirits of the righteous. But it could have been sukay. Okay? Kung ang tinutukoy po dito ay tao, ang dapat na ginamit ditong salitang Griego po ay sukay, na ang ibig sabihin po ay souls. Pero since spirits po ang ginamit, and yun pong ginamit na word po dito ay hindi ginagamit sa tao, most likely, ang tinutukoy po dito is mga anghel. Or fallen angels. So, having observed it, okay, sabi po dito sa next verse po natin, they formerly did not obey, or they were disobedient. Okay? They were disobedient. So, yun po yung binanggit natin kanina. So, they abandoned their position of authority para mag-engage po sila doon sa kasalanan. Ano po? So, yun po yung sinasabi po ditong disobedience. And as we continue in verse 20, they formerly did not obey when God's patience waited in the days of Noah. So, ang ginamit naman pong analogy ho dito ni Apostle Peter is yun pong pangyayari doon po sa baha. Kaya makikita ho natin, so this is not a reference to a second chance salvation. So, kung ang ating teorya ho'y at tungkol ito sa tao, at ang Panginoong Hesus ay pumunta doon sa Hades para mag-proclaim ng kanyang tagumpay, so nangangahulugan na baka yung mga nasa Hades na ito, na mga taong ito, ay magkaroon pa ng pangalawang pagkakataon na sila ho'y maligtas. Okay? Which is, ito ho ay hindi consistent sa pag-aaral o sa katuruan po ng Bible. Kaya most likely, ang tinutukoy po dito ay mga fallen angels nga. Ano po? Kaya sa sumunod na katotohanan po natin, o sa susunod po nating katotohanan, in verse 20, so this talks about Christ's triumphant salvation work. So Peter used Noah's account as the analogy to denote the victory of Christ in our sufferings. So ang context pa rin po dito is about sa tagumpay ng Panginoong Hesus. At ang analogy po na ginamit dito ni Apostol Pedro ay yun pong pangyayari doon kay Noah. Doon po sa malaking baha. Kasi yung malaking baha is, ito ho ay judgment ng Diyos. At nangyari po yan dahil sa kasamaan ng tao. Because of the wickedness of man. Kaya, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha, at ang nangyari ho, 8 lamang ang nakaligtas. At sila'y nakaligtas sa pamamagitan ng daong. Nakaligtas sila sa pamamagitan ng daong na ipinagawa ng Diyos kay Noah, sapagkat binalaan ng Panginoon si Noah na babaha, uulan, kahit foreign para sa kanya ang salitang ito. Pero siya'y nanampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas. At sila lamang ang naligtas. Hindi ba? So, yun po yung analogy na makikita ho natin. So,
Apostle Peter stated some important principles here in the Noah's account para ipakita ho sa atin ang katagumpayan ng kamatayan ni Kristo. Okay? Upang tayo ho ay hindi panghinaan at hindi ho tayo pangunahan ng takot sa ating kinakaharap na sufferings sa pananampalataya. So, first, brothers and sisters, tingnan po natin. Salvation is only possible through God's patient intervention. So, it mentions the patience of God. Ang pasensya ng Diyos. Ang pagtitimpi ng Diyos. So, tingnan po natin sa Genesis 6:3. Okay? Ano po ang sinabi po dito? Why the work of Christ is a triumphant one? Why the salvation work of Christ is a triumphant one? So, 6 verse 3, Genesis, it says, "Then the Lord said, My spirit shall not abide in man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years." So ano po yung significance ng pagbibigay ng Diyos ng 120 years? So hindi lang po natin makikita dito na yung timeline po nung construction po ng ark ay umabot po ng 120 years. Kundi ipinapakita ho dito na ito yung grace period ng Panginoon sa sangkatauhan. Kung sila'y mabubuhay o hindi sa kanyang ipapadalang baha. Okay? Yun po yung sinasabi ho ditong 120 years. So, meron pong interpretasyon na ito daw po yung lifespan ng tao. Kumbaga, iniksian na lang ng Diyos yung buhay ng tao from 800 to 900. Diba sa genealogy, kung makikita po natin, nung panahon ni Adan, nung panahon ni Enoch, ni Methuselah, so umabot ng 900 years ang buhay ng tao. Napag-usapan nga po namin nung sa layman sa nung aming outing. Kumain po kami sa labas nung Friday. Si Brother Donato talagang sa imanghang-mangha. Ang tao talaga nung panahon na yun, hindi mo ma-imagine, abot ng 800. Ngayong panahon natin, 100. Kita mo na kung gaano siya kahirap lumakad, naka-wheelchair, mahina na ang pandinig. Pero sila, 800 years, nagkakaanak pa. Okay? 200 years, nagkakaapo pa. Di ba? So, ibig sabihin, yung talagang epekto ng kasalanan, ay ganun na lamang upang umigsi ng ganun yung buhay ng tao. Pero hindi lang po yan ang nais pong ipaabot sa atin, itong talata, na kung saan sinabi po ng Diyos, His days shall be 120 years. Kundi yung sinasabi po ditong 120 years is grace period niya sa buong mundo para sila ay maligtas doon sa baha. Kaya si Noah kumbaga siya ho yung preacher of God's judgment. Habang ginagawa po yung ark, so nagtatanong yung mga tao sa kanya, ano ba yung ginagawa mo yan? Nung sinabi ni Noah na, kasi babaha, uulan. Kaya hindi sila naniniwala kasi sabi nga, very strange para sa kanila. Hindi pa dumarating kumbaga hindi pa nangyayari yung ulan, hindi pa nangyayari yung baha. So tapos gagawa ng isang structure na kakaiba sa kanilang mga mata. At mapapansin ho natin, may similarity ito sa atin. Kapag sinishare po natin ang gospel dun sa mga tao, yan, this is very strange, unusual para sa kanila. Maliligtas ka lang ng pananampalataya? Samantalang nakamulatan ho natin na tayo ho ay sinisipagan ho natin ang gumawa ng mabuti. Sinisipagan ho natin ang dumalo sa simbahan, ang magdasal, sa pag-aakalang ito ang magliligtas sa atin. So that is too strange para sa kanila. Hindi ba? Kaya ito yung ginamit ni Apostle Peter na analogy. Meron po silang similarity. Okay? So first, it is only possible through God's patient intervention. Kaya ma-appreciate po natin yung patience ng Panginoon kasi for how many times tayo nagkasala sa Panginoon? For how many times po tayong sumuway sa Panginoon, but because of His patience,
Narito ho tayo. Amen. Ano? Nakikinig ng kanyang salita. May katiyakan sa walang hanggan. Buhay man o kamatayan. Babalikan natin yung buhay natin, yung bisyo natin, yung ugali natin. Ano? Pwedeng nasangkot ho tayo sa immorality, maaari. Pero sa kabila ng lahat ng ito, dahil sa pagtitimpi ng Panginoon, nandito ho tayo. Nakikinig ng kanyang salita, naglilingkod sa kanya. Kaya, it is only possible, okay? Salvation is only possible through God's patient intervention. So, in Noah's day, it was a 120-year grace period for our salvation or for their salvation. And in our day, as long as we are still alive, okay? So, ito ay tumutuloy doon sa mga taong wala pa sa Panginoon hanggat buhay pa sila. God's grace of salvation is still being offered. Okay? Nandun pa rin ang gasa ng Panginoon. Tanggapin mo o hindi mo tatanggapin? Ano? Tatanggapin mo ba? Hindi. Kasi ang sabi ng Biblia, tanggapin mo. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So yun lang po ang sinabi dyan. Kung hindi dahil sa pagtitimpi ng Panginoon, kung hindi dahil sa pasensya ng Panginoon, wala hong maliligtas. Dahil likas sa puso ng taong hindi makinig sa Kanya at sa Kanyang salita. Likas sa isang makasalanan na sa halip na siya'y magsisi sa kanyang kasalanan, ay kanya pa itong ipagtanggol. Ano? At ipagmalaki. Kagaya na nakikita ho natin sa ating daigdig. Ano? Ang kasalanan ay ipinagtatanggol. Ang kasalanan ay pinoprotektahan. Kung anong bagay na masama sa Diyos, kung anong bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, siyang itinataas ng tao. Siyang ipinangangalandakan ng tao. Siyang ipinagmamalaki ng tao. Kaya, ipagpasalamat natin kung tayo ho ay kabilang sa mga taong naligtas sa biyaya. Ipagpasalamat natin ang pagtitimpi ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ano po? So, tingnan po natin. Ang sabi po rito, God is not slack concerning His promise. Right? 2 Peter chapter 3 verse 9. So, ito po ang sabi. He is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. God is patient toward every person. Napakahaba ng pisi ng Panginoon. Hindi kagaya natin. Ano ho? Mabilis maputol. Mabilis mapigtal. Mantalang Diyos napakahaba. Kaya, hindi lang ito about second chance, multiple chances. Ganun ho kahaba ang patience ng Panginoon. Okay? So, it is only possible through God's patient intervention. Kaya, always appreciate the patience of God. Kahit sa ating mga pang-araw-araw na kasalanan. Kahit sa mga pang-araw-araw nating intentional and unintentional sins. Always appreciate the patience of God. Always thank God. Panginoon talaga. Kung hindi dahil sa iyong pasensya, wala na ako sa iyo. Dahil sa katigasan ng aking ulo, sa katigasan ng aking puso, sa kasamaan ng aking bibig, sa kasamaan ng aking pag-uugali, alam mo nang mali, ginagawa mo pa rin. Alam mo nang mali, pag sinabi, sinasabi mo pa rin. Amen po ba? So, yun po ang ating, sabi nga, makikita ho dyan. So, without the patience of God, wala tayong pag-asa. Wala tayong pangahawakan. Kagaya ng mga Kristiyano noong unang panahon. Bakit sila nagpapatuloy? Bakit sila nagtitiis? Bagamat sa mata ng madla, sa mata ng mga Romano, sa mata ng mga mayayaman, sila'y kaawa-awa at pinaka nakakahiya. And then we have salvation, number 2,
is only possible through Jesus' rescue operation. So, kung titingnan po natin dun sa analogy about Noah, verse 20, okay, it says, while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 persons, were brought safely through water. So merong relihiyon po na nag-quote dito, na kumbaga ang kanilang paniniwala ay nakapagliligtas daw ang bautismo at meron pang binanggit na tubig. So hindi po ito reference to water baptism, mamaya ipagpatuloy po natin. Pero ito pong sinabi ho dito na ang arko o ang daong na kung saan lulan ang 8 katao, so si Noah, ang kanyang asawa, at ang kanyang 3 anak, at ang kanilang mga asawa, so sila lang ho ang naligtas sa lahat ng mga tao noong panahon na yon. Kasi no one listened, no one believed Noah. Okay? Walang naniwala kay Noah bukod sa kanyang pamilya. Dahil doon sa wickedness ng tao, dahil doon sa extreme sinfulness ng tao, makikita natin, walang nakinig at walang nakaligtas. But there are 8 persons who were brought safely sa pamamagitan po ng daong. Kaya yung pong daong, ito ho ang Panginoong Jesus. The ark is a type of Christ. Okay? So, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, so, hindi ka lang maliligtas dun sa judgment. So, yun yung, kumbaga, nakinig ka sa mensahe and you were, sabi nga, you were brought safely. At ito yung arko na si Kristo. Kaya, this is Jesus' rescue operation. Kahit wala hong lupang nakalitaw para tungtungan ho ng 8 kataong yon, sila ho'y nakaligtas sa pamamagitan ng daong. Ng Diyos ang nagbigay. Without God, sabi nga, kung walang instruction mula sa Panginoon para sabihin kay Noah, gumawa ka ng ark. At hindi lang basta simpleng sasakyang pandakat o sasakyang pantubig ang ipinagawa, kundi isang malaking sasakyan na magkakasya ho ang lahat, maging mga hayop ang ipinagawa ng Panginoon. At dahil po rito, sila ho ay naligtas. Okay? So, in God's enormous judgment of universal flood, only 8 persons were saved. Ayon po sa talata. In God's fiery judgment of Sodom and Gomorrah, only Lot and his 2 daughters survived. So 3 lang ang naligtas doon sa Sodom and Gomorrah. Wala nang iba na naligtas. How about in God's coming day of judgment? From God's coming day of judgment, who can survive? Sino maliligtas? Di ba? Only Jesus. Sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesus, maliligtas tayo doon sa tinatawag po nating judgment ng Diyos. Amen po ba? Kaya salvation, mga kapatid, it talks about salvation. Kaligtasan po ang tinutukoy dito. So hindi po ito tungkol sa bautismo, na ang bautismo ay makapagliligtas. Hindi ito tungkol sa kung anumang mga ibang interpretasyon na sinasabi na si Jesus daw ay let's say kapag isang tao na namatay na ay maaari pa rin maligtas, consistent doon sa turo ng Catholicism, na kapag ipapanalangin mo isang tao, maaari pa siyang makaalis doon sa kanyang kinalalagyan. Pwede pa siyang pumunta sa langit kahit wala na siya sa kanyang katawan lupa. Hindi po. Kasi based on the context and doon po sa word na ginamit, so ito ay tungkol sa mga anghel na sumuway na imprison. And dahil doon, doon sa pangyayari po na yon, naging sukdulan po ang kasamaan ng tao,
At sa sukdulang kasamaan po ng tao, pinarusahan po ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng baha. At doon sa parusang iyon ng Panginoon, 8 lamang ang naligtas. At kahalintulad pa rin ho ng sitwasyon natin. May naghihintay na judgment, mula sa Panginoon. At mapalad ho tayo sapagkat isa tayo sa nakinig. Amen? Amen. At sa pakikinig natin, nasumpungan ho natin ang kaligtasan. Ano po? So, para ho tayo ngayon nasa arko. Ang sitwasyon ho natin mga Kristiyano, para ho tayo nasa arko ngayon. Toss to and fro. Okay? Pero, safe. Nasa kamay po tayo ng Panginoon. Kaya, believe in Jesus. Okay? Because salvation is only possible through Jesus' rescue operation. So, ito'y pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya, ang kanyang kamatayan ay tagumpay. And, number 3, salvation is only possible through man's spiritual immersion. Because baptism in this text is not literally water baptism. Kahit sinabi po dito sa verse 21, baptism which corresponds to this now saves you not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So, what makes sense kung halimbawa, si Kristo ay nabuhay muli, pero ang pinanghahawakan ho natin, ang bautismo ay nakapagliligtas. Kung tubig lang pala makapagliligtas, di sana'y, kung i-interpreto natin itong talatang ito, sana'y tumalon na lang sina Noah at ang kanyang buong pamilya. Doon sa arko. At maliligtas sila kasi may tubig Hindi ba? So, hindi po yun yung sinasabi dyan. Kasi, ang kaligtasan ay nandoon sa ark, sa daong. At kung wala ka sa daong, ikaw ay mapapahamak. Okay? Kaya, yung baptism mo dito is not water baptism. Kundi ang sinasabi mo dito, baptism is spiritual. Okay? This is spiritual immersion. So, Peter did not teach on baptismal regeneration, so which means baptism can save your soul. But the dry and spiritual aspect of baptism, which is yung ating union with Christ. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Yun po ang sinasabi po dito. So, it says that only those who are died to sin and made alive in Christ can be saved. And these ones only appeal. Okay? Ito lang mga taong ito, ang sinasabi po dito sa talata, appeal to God for a good conscience. Knowing na sila'y na kay Kristo, knowing na sila'y ililigtas mula sa kasalanan, that's why they appeal to God for a clean conscience. They appeal to God for a pure, sabi nga, pure life, dalisay na pamumuhay. Panginoon, gusto ko pong, sabi nga, ito yung puso talaga na ibinigay ng Panginoon sa isang ligtas Yung ayaw mong ma-offend ng Diyos. Yung ayaw mong masaktan ng kalooban ng Panginoon sa iyong ginagawa. Pero kung paulit-ulit mo yung ginagawa, so we deceive ourselves. Sabi ng Biblia, and the truth is not in us. Wala sa atin ang katotohanan. Kung paulit-ulit lang. Yes, God is a forgiving God. Ang Diyos ay mapagpatawad, but hindi po ito daan para abusuhin po natin ang kanyang pagiging mapagpatawad. Kaya ito ho is spiritual immersion, okay? So, these ones appeal for a clean conscience free from condemnation and guilt. Kaya sabi po sa Hebrews 9:14, how much more will the blood of Christ, who through
the eternal Spirit offered Himself without blemish to God. Cleanse your conscience from dead works to serve the living God. So through the death of Christ, malilinis lamang ho ang ating budhi upang tayo'y makapaglingkod ng tama sa tunay at buhay na Diyos. At makapamuhay po tayo ng dalisay. Amen? Amen. Kaya it is only possible through man's spiritual immersion. Ano ho? So, sa kaligtasan lang ho mangyayari yung tinatawag po nating clean conscience. So, kaya sa buhay po natin bilang mga Kristiyano, huwag sanang ongoing and for a lifetime po nating na-experience yung lagi ho nating nasasaktan ang ating budhi. Yan. Lagi ho nating na-offend ang ating sariling conscience. Alam mong mali, ginagawa mo. Alam mong kasalanan, ginagawa mo. Alam mong masama, ginagawa mo. Di ba? Yun po ang sinasabi, mga kapatid. Okay? So it is only possible through man's spiritual immersion. So that's our union with Christ. It's just that Peter used, sabi nga, an analogy. And that is yung pangyayari po kay Noah. Ano? So hindi ibig sabihin na yung baha ay nakapagliligtas. Sa katunayan, ito po yung judgment ng Panginoon. Ano? And para maligtas lang sila, kaya sabi doon, kailan sila naligtas? It's because of the ark. Gusto lang i-picture out po dito ni Peter na yung ark ay si Kristo. Para makaligtas po tayo sa judgment ng Panginoon, kailangan po tayong sumunod sa Panginoon. Kailangan nating tanggapin si Kristo. Okay? So yun po yung makikita natin. That's why our situation is hindi ho kawawa. Ano? Hindi ho tayo, wag tayong maging self-pity. Wag nating kahabagan ng ating sarili. Kapag nakakita tayo ng ating mga, let's say, kabatch, kung saan na nakarating, kung ano na nabili, ano? Pagandahan ng sasakyan. Kaya nga. Oh. Kasi nahaharm, kumbaga na-fuel yung ating yung ating envy, yung ating kumbaga pity sa ating sarili. Buti pa sila. Ang tingnan natin yung ginawa ni Kristo, hindi yung ginawa ng mga nakapaligid sa atin. Ano? It's a matter of kung ano ba yung perspective na ibinigay sa atin. Ano? Ngayon tayo nakakilala na sa Panginoon. Kaya, this is a triumphant reality, brothers and sisters. Our suffering for Christ is a triumphant reality. Kaya, huwag tayong panghinaan. Ano ho? His sin-bearing work, sabi nga, tagumpay. That's why He proclaimed it to the spirits in prison, to the fallen angels. And, dito ho sa pangatlo natin, yung kanyang ginawa mismo. Ano ho? Yung pagliligtas. Yung saving work ng Panginoon. Ito ho ay tagumpay ng bawat isa sa atin. Kaya, huwag tayong mabuhay, natalunan, at huwag tayong magpaawa or huwag tayong mabuhay na kinakahabagan lang natin yung sarili natin, kundi sa halip, tayo ho ay maging maawain sa mga taong wala sa Panginoon. Kahit naabot na nila ang kanilang mga pangarap, kahit nasa tugatog sila ng tagumpay, ano ang sabi ng Biblia? Maabot mo man ang mundo, ang lahat ng mga bagay sa mundo, what does it profit kung hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong kaluluwa? Kaya ang pinaka-importante sa buhay ng isang tao, alam niya saan siya pupunta. At alam niyang pupunta siya sa Panginoon dahil nasa Kanya ang Panginoon. Amen? Amen. So ito po ang ating pangatlong katotohanan. So next Sunday po, ang ating panghuling punto, Christ's triumphant supremacy. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita.
sa iyo pong muling pagpapaalala sa amin patungkol sa kaligtasan na dala-dala po namin. At salamat o Diyos sa seguridad, sa iyo pong protection, preservation sa buhay po ng bawat isa. Kung paano po kami patuloy na humaharap sa iba't ibang mga hamon sa aming pananampalataya, dala ng aming paninindigan, pagsunod sa iyo pong kalooban. Hindi ho namin dapat kahabagan ang aming mga sarili, sa halip kahabagan po namin ang mga taong wala pa sa iyo, at patuloy naming pagpasalamat ang kaligtasang biyaya po ninyo. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.